Sabi ng verse 10, but the Lord search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. So, ibig sabihin dito, gaano man kasama ang puso, no? Kaya na sinasabi, ini-examine ng Panginoon ang secret motives. Pag sinabing secret, it is hidden. Di ba? Pag sinabing hidden, ang Diyos lang ang nakakaalam nun, nung tinatago natin. Di ba? At sinabi dito, I give all people their due rewards. Kapag ang isang tao nagkasala at patuloy na nagkakasala, para rin utang yan. O parang isang bagay na hinuhulugan mo na mayroon kang due date. Tama? Pag nagpakamit ka sa palengke, pag simula umikot ang kontador mo, mayroong due date yan. Di ba? Pag sumobra ka sa due date, putuls. Di ba? Wala ka ng kuryente, wala ka ng connection, wala lahat. No? Ganoon din sa Panginoon. Kapag nag-due tayo, may reward tayo. Pero pag masama ang ginawa natin, ang reward natin masama rin. No? Kasi, according to what their actions deserve. Depende sa motives natin, depende sa action natin, yung magiging kabayaran natin. No? Kaya kung titignan natin, Jeremiah 17 verse 9 is often understood to mean that the heart cannot be trusted. No? Kapag ang puso ay deceitful, hindi raw ito mapagkakatiwalaan. Sa madaling sabi, hindi isa sa atin hindi mo pwedeng magkatiwalaan. Do you agree with me? Inaamin ko sa sarili ko. May mga area ng buhay ko na hindi ako pwedeng mapagkatiwalaan. Kasi walang puso na hindi pwedeng mapagkatiwalaan. Lahat. Walang exception. No? Therefore, you should not follow your heart. Kung ang puso ay hindi magpagkakatiwalaan, huwag mong susundin ang puso mo. Tama? Hindi lahat kasi ng gusto ng puso. Tama? Yan sinasabi. But we can see by the end of the verse that this is not what Jeremiah is saying. Who can understand it? The deceitfulness of the heart is seen here in its unwillingness to be understood. Ang pandaraya ng puso ay makikita natin sa hindi masunurin, hindi siya willing, hindi handa, that in its attempt to lead you down, walang pusa. So yun, no? Mapandaraya ang puso at hindi na pwedeng pagkatiwalaan. Kaya nga, napakahalaga yung puso sa harapan ng Diyos. So, talo tayo sa Luke chapter 6. Dito na tayo. Ito medyo madugo-dugo.
Luke chapter 6 verse 27. Sisimulan natin ng 27. Hanggang nandiyan po ba kayo? Sabi po dito, but to you who are listening, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. If someone slaps you in one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. If you love those who love you, what credit it is that you. Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High. Because He is kind to the ungrateful and wicked, be merciful, just as your Father is merciful. Pumili ng salita ng Diyos, no? Kaya nga, pinakamagkatan ko ito na the hardest commandment. No? Ito yung pinakamahirap gawin na pinag-uutos ng Diyos. Diba? Ang galing mag-pray, ang galing magsimba, diba? Alam niyo yung pangalawang pinakamahirap na utos ng Diyos? Ha? Alam niyo yung pangalawang pinakamahirap maliban sa magpatawad sa Love your enemies. yun yung una. Yung pinakamahirap. Yung pangalawang pinakamahirap. Alam niyo yung ano? Alam niyo ba yung pangalawang pinakamahirap? Hindi niyo alam? Yung mga kauna, bibigyan ko ng 100. Nagsimula na naman tayo mag-isip. Alam niyo yung pangalawang pinakamahirap gawin? Walang makakasagot. Walang makakasagot. Pero marami nakakaalam, hindi lang nila natandaan. Alam niyo ba yung pangalawang pinakamahirap? Alam niyo po yung pangalawang pinakamahirap? Yung magbasa ng Bible. Agree, disagree? Agree. Kaya na eh. Ay, pastor. Papastor naman ako. Nakakanta lang Bible sa church. Balik tayo. Baka may iba yung topic natin. Change topic. Sabi dito, sabi sa Tagalog, subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig. No? Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ninyo ng mabuti ang nakupot sa inyo. No, pag introduction pa lang, no? Sa introduction pa lang ng binabasa natin, no? Dito mararamdaman mo kaagad may contrary. Tama po ba? Diba? Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Ops!
Lord, sandali. Di ba? Parang biglang huminto yung tibok ng puso natin. No? Mahalin ninyo ang inyong kaaway at gawa ninyo ng mabuti ang natutupon sa inyo. Paano ba tayo paano tayo nagkakaroon ng kaaway? Inaaway tayo, tama yung sabi ni Pastor. Hindi ka ba nagkaroon ng kaaway kung hindi ka inaway, di ba? Pangalawang example, pag sinasaktan tayo, di ba? Whether it's physical, emotional, no? Verbal. Mas masakit ang verbal. Di ba? Yung sisiraan ka, na hindi mo alam, sirang-sira ka na pala, nabalitaan mo, ganito yung pinagsasabi sa'yo. Masakit yun. Ang sa halip daw, mahalin mo ang iyong kaaway at gawan mo ng mabuti. Parang, Lord, parang unfair naman yun. Diba? Ano ba yung nararamdaman ng taong nasaktan? Galit. Diba? Masamang loob. O, may paghihigante. Ibig sabihin ng may paghihigante, nag-iisip siya kung paano siya gaganti. Diba? Pinagpaplanuhan niya. Re-respect siya, di ba? Ano ba? Marami siyang iniisip ng mga bagay na patungkol sa kanyang kaaway. Nag-i-imagine siya ng mga bagay na nasa imagination niya yung pagbagsak ng kanyang kaaway. Tama po ba? Parang gumagawa siya ng senaryo sa kanyang isip na yung kaaway niya ganito ganon. Diba? Minsan nga nakakapagsabi pa nga tayo sa kaaway natin, mamatay ka na sana. Diba? Hello, be realistic. Dumadating tayo sa punto ganon, lalo na hindi pa tayo mananampalataya. Diba? So, itong commandment na ito, para na ito sa mga mananampalataya. Diba? Kaya nga, it is a command that seems beyond our ability to attain. Jesus calls us to love our enemies. Kumbaga yung pag-ibig sa kapwa, sinasabi dito, ito yung command na higit pa sa kakayanan natin gawin. Beyond our ability. No? Ano ito yung parang extra. Busog ka na, nag-order na pa ng extra rice. Diba? It is beyond your capacity. Diba? Ganon yun. Kasi ang gusto ng Diyos, makita yung Kristo sa buhay natin papunta sa iba. Kung paano tayo binago ng Diyos, kasi yun ang katibayan bilang mananampalataya na tayo nabago na. Pag hindi natin nagawang ibigin ang ating kapwa, nangangahulugan hindi pa tayo nabago. Tama mo ba? Naalala ko noon, yung pinakamatinding kaaway ko na naranasan sa buhay ko ay ang dati kong pastor. Honestly, sa sakit ng pinagdaanan ko sa kanya, talagang masama ang loob ko. Umalis ako sa church.
honest kami. Hindi ko na mapahabain kung paano nangyari. Basta sa mga pinagdaanan ko sa kanya, nagkaroon talaga ako ng galit. Nung time na hindi na kami nagsisimba, 3 taon kami hindi nagsisimba, bago kami nagtagpo ni Pastor Jim. Nung mga panahon yun, na hindi na kami nagsisimba, tuwing nagsasalubong kami, talagang tinititigan ko siya ng matalas talagang tingin ko sa kanya. Parang kaya ko siyang lulukin kahit mas malaki siya sa akin. Talagang hindi ko siya inaalisan ng tingin. May mga time na sabi niya sa biyanan ko, galit ba sa akin si Peter? Kasi ang sama ng tingin. Grabe ang galit ko sa kanya. Sa ginawa niya sa akin. Kasi sa tinagal ko, marami akong nakasamang nasinggero nung panahon ko, marami akong nakasamang adik. Hindi ako trinato ng kagaya ng pagtrato niya sa akin. Yun yung pakiramdam ko. At yun yung experience ko. Hindi ko ito sinasabi para sirain siya, no? Sinasabi ko ito sa inyo dahil naranasan ko magkaroon ng matinding kaaway. No? Hanggang to make the story short, talagang galit ako sa kanya. Lumipas ang mga buwan, kita kami ni Pastor James, usap kami tungkol sa problema na yun. Tapos, nagsimba ako sa pinagpapastoran niya. Tapos na service na usap kami. Ang sabi niya sa akin, kailangan mo siyang patawarin. Nung sinabi niya sa akin na kailangan ko siyang patawarin, ang sakit. Parang hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap. Umiyak ako nun na hindi ko matanggap, pero kailangan kong gawin. No? Honestly, hindi ganun kadali na wala yung galit ko. Hindi ganun kadali. Malalim ang sugat. Pero natutunan ko na araw-araw i-release ang forgiveness. Araw-araw. Para itong malalim na sugat na araw-araw kong ginagamot. Kaya nga kung ano yung laman ng puso mo, yun yung sinasabi mo. Di ba? Kapag masama ang laman ng puso mo, masama ang sinasabi mo. Tama po ba? Kaya kung gusto mong gumaling ang puso mo, mabuti ang sabihin mo. So, araw-araw, years pass by, I always say forgiveness. Kahit hindi kami nag-uusap. No? Lagi kong sinasabi yun yung forgiveness na yun. Kasi ang hirap po talaga ng taong may kasamaan ng loob. Kaya ito yung commandment na napakahirap gawin. May tayong pangalaon na pupunta kami doon sa kanila. Hinahanda ko na yung sarili ko. Pagdating ko doon, wala siya. Ibig sabihin sa akin, hinahanda. Natandaan ko pupunta tayo sa Liberty. Expected ko na makakasalubong natin siya doon. Pagdating doon, wala siya. Piniprint ko talaga 4 days ang sarili ko na maghaharap kami. Talagang hinanda ko. Kasi, kung tapos na ako doon, tapos na ako sa stage na yun. Nung dumating kami doon, wala siya. Doon ko na-realize, hindi pa siya handa. Mas malalim ang sulat niya sa akin. Yun isang bagay na natutunan ko kay Pastor Jim na pagpatawad ka. Gaano man yung masakit. Thank you, Pastor, sa advice na yun. Kahit masakit. Sometimes, minsan yung advice na binibigay sa atin, seemingly parang hindi katanggap-tanggap, pero yun mga kaputi. Kasi ang sakit na malala din yung gamot, masakit din yung gamot. Hindi pwedeng ganyanin mo lang yan kung magaling ka na. Hindi po ganun kadali yun. Pero
dahil napakasagana ng biyaya niya. And Jesus calls us to love our enemies. Alam niyo ba kung may galit kayo? No? Sa bagay na natutunan ko, sabi dito, anger. Alam niyo yung anger? Ano? Yung mga kamo na bibigyan ko 100. Anger, galit. Tama? No? Anger is a punishment you put to yourself because of someone else's mistakes. Dahil siya ang nagkasala, nagkaroon ka ng galit dahil sinaktan ka. Dahil sa nasaktan ka, pinaparusahan mo yung sarili mo dahil sa kasalanan niya. Tama po ba? Kasi pag galit tayo, sino yung nahihirapan? Tayo, di ba? Kapag galit ka, sino yung naapektuhan? Pwede kasawa mo, pwede anak mo, pamilya mo, trabaho mo, katrabaho mo, kliyente mo. Tama po ba? Lahat. Pati aso, pati pusa, dama yan. Dama yan. Hindi yan sila makaligtas pag galit ka. Di ba? Amen. Kaya kung pag-aaralan natin ito, sabi dito sa Luke verse 28, pagpalain ninyo yung sumusumpa sa inyo. No? Birin mo. Paano hindi, pastor, magdami ang galit ko, may sumumpa sa akin? Diba? Ibang tao na naman ito. Diba? May sumumpa. Ang pangontra ng sumpa, ipanalangin nyo. Yun yung pangontra. No? Sinasabi lagi dito ng Panginoon, kapag sinumpa ka, pagpalain ninyo. No? Binibigyan niya kagad tayo ng gamot. Amen po ba? Binibigyan niya tayo kagad ng solusyon para hindi tayo manatili doon sa galit. Tama po ba? Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nangaapi sa inyo. No? Ang hirap ito. Sa araw na ito, may sumumpa sa iyo. Kinabukasan, may nang-api sa iyo. Diba? Kinabukasan naman, may sumampal sa iyo. Sa verse 29, sa Petsa 29, may sumampal sa iyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo yung kabila. Diba, pag sinampal ka sa tabi, pag sinampal ka dito, bakit kailangan ito ang iharap mo? Bakit kailangan ito na naman? Para pantay, tama yun. Alam niyo kung bakit? Pag sinampal ka dito at pinasampal mo ulit ito, hiwalay ang panga mo. Kaya sabi ni Lord, pasampal mo sa kabila para bumalik. Tama yun. Mahirap kaya kumain ng sabi yung panga mo. Diba? Mahirap doon. O pizza 30, kinabukasan naman pizza 30. At meron pa pizza 20. Maliban sa sinampal ka na, inagaw pa yung balaban mo. Inagaw pa. Huwag mong ipagkaitan yung damit na ako. Pizza 20, sinampal ka na, nahundan ka na, hubad ka pa. Inagaw ang damit mo. Wala ka nang suot.
Ibig sabihin parang hinubaran ng pagkatao mo. Di ba? Tayo ba nakaranas ng point na gano'n na parang may gano'ng taong bumuha sa atin na parang hinubad ang pagkatao natin? Di ba? Pecha 30. Bigyan mo ang bawat humingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Di ba? I-imagine mo yung bawat verse na binabasa natin, nangyayari sa iyo araw-araw. Anong mararanasan mo? Di sobrang galit. Kaya nga, bago matapos yung araw na yun, sabi ng Panginoon dito, lagi siyang may antidote sa mga sitwasyong mangyayari sa buhay mo. Kaya nga sabi niya, bigyan mo ang bawat humingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Pagdating ng Pecha 31, katapusan, ang sabi ng Panginoon, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyo gawin nila sa iyo. So, sinabi niya yung verse sa taas ng mga binasa natin, 28, 29, 30, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa iyo. So, kung ginawa ka ng negative, ginantihan mo ng positive, ang susunod na balik sa iyo, positive na. Hello? Kasi inaalis ng Diyos sa iyo ang negative para palitan ng positive. Yun ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Ang sabi niya pa dito sa Lucas 32, kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Diba? Kung ang minamahal lang natin ay ang nagmamahal sa atin, wala raw dating pala doon. Ang mga makasalanan ba ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. So, yung mga Kristiyano at yung mga makasalanan, pareho lang kung titignan natin. Kung hindi natin kung ang iibigin natin ay yung mga kasama yung mga kaaway natin, doon tayo nagkakaroon ng pagkakaiba. Tama po ba? Ito yung gusto ng Diyos sa atin kasi kapag tayo nakakilala kay Kristo, napakahalaga na meron tayong pagkakaiba na kaysa sa dati nating buhay. No? Kaya ang sabi niya sa 33, kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. So, ibig sabihin, bawat pangit na bagay na ginagawa sa atin, na ginagantihan natin ng tama, ang kapalit nun, pagpapala sa atin. Tayo rin ang ibibless ng Diyos. At kung ang makakabayan lamang ang inyong pautangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama sa pag-asang sila'y mababayaran. No? Kaya nga, kung may namutang sa atin at wala nang capacity magbayad, huwag na natin sisingin. Yun ang sabi ni Jesus. Alam niyo po, natanda ko nung sa Pursuit pa kami, nagmamataka ng baboy, sorry.
nagmamatada kami ng baboy. So, ay siyempre, baguhan kami, gusto namin magkaroon ng suki para madagdagan ng kita o regular na customer para siyempre hindi kami lagi matirhan ng karne. So may nakilala kami suki. Galing na rin siya, marami na rin siyang dating suki sa karnehan. No? Ang usapan namin utang, bayad. So, gano'n ang ginawa namin sa loob ng 2 taon. 2 taon kami sa palengke. 2 taon. Magdidili na lang ng karne sa kanya, kung anong order niya. Hapon na yan. Ay madalas hindi siya nakakabayad. Ipon ng ipon, yung halaga ng dinideliver ko, kulang yung pambayad niya. So yung kulang, naipon ng naipon. Hanggang kung katagalan napapansin ko, yung dinideliver ko karne, na pera niya na, sa iba niya na binabayad. Imbis na sa akin, karne ko yun na pinautang sa kanya, ay ang dami niyang lending. So, natambak yung utang niya. Ano yung kailangan inabot ng utang niya sa akin? Sa amin? 18,000 halaga ng karne. Yung anak niya nakautang pa sa akin ng 4,000. Hindi ko siya inaway. Hindi ako nakipagsagutan sa kanya. Hindi rin ako nakipagsagulutan sa kanya. Pero yung dating mga inutangan niya, kinuha yung motor nila. Para bang hinubot hanggang di pa siya nakabayad na doon sa ano. Hindi na nila nakuha yung motor. Hindi ako nakipag-away sa kanya. Hanggang sa huling pagkikita namin, hindi kami nag-away. Dumating ang time na nagipit kami, hindi na kami nakakapagtinda. Pag pumupunta ako sa kanya, pag kumuha ako ng ulam, hindi niya na rin nililista. No? Kahit hindi niya na ilista, hindi rin naman ako, hanggang lang na lang kami, hindi namin na nasingil. Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob dahil hindi siya nakabayad. Pero yun yung dahilan, natigil na rin kami. Kasi nagpapakapagod ka tapos parang nauwi sa wala yung pinagpapakurang, iba yung nag-i-enjoy. No? Pero sa biyaya ng Diyos, dumaan din kami sa mga panahon na gipit kami. May tumulong din sa akin. May dito mention. May tumulong pa sa akin na ayaw magpakilala. Gipit na gipit din kami nung time na yun. Kaya nga, kung ano man ang ginawa sa atin ng ating kapwa na hindi katanggap-tanggap, paubaya mo sa Diyos. Time will come, may tutulong din sa'yo. Kaya nga sinasabi dito, ang sabi dito, no? Gawin ninyo ang nais ninyong gawin sa inyo. So, hindi ako nakipag-away. May inutangan din ako, hindi ako nakabayad, hindi rin ako inaway. Swings lang kami. Diba? Kasi ang Diyos mabuti, mga kapatid. Kahit gaano pa malaki yan ang utang sa iyo. Kahit gaano pa kalaki ang napautang ko, na hindi na kayang bayaran, kalimutan mo at patawarin mo, time will come, kapatid. May babalik sa iyo maganda. Hindi
Hindi ko to sinasabi sa inyo dahil binabasa lang natin na experience ko din po ito. At hindi ko rin akalain na ito yung isishare ko sa inyo sa umagang ito. It is by God's grace. Amen. No? Kaya nga napakahalaga na ang puso natin palaging handa. No? Handa na tanggapin ang salita ng Diyos, masakit man ito o hindi. No? Kadalasan yung nakakasakit sa atin, yung pastor natin, di ba? Kasi linggo na lang ang pahinga kong pastor. Pupunta pa ako sa simbahan, sisirmunan mo pa. Linggo na lang pastor ang pahinga ko. Lunes hanggang Sabado, sinisermunan ako ng amo ko, ng nanay ko, ng tatay ko. Pagdating ba naman sa'yo, nakiparty ka pa? Ganun talaga. Hati-hati lang. Kaya nga, at kung ang makababayad lamang ang inyong pautangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ay masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama sa pag-asa sila ay mababayaran. Kaya nga, sabi dito sa 35, sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Ilang beses itong inulit ng Panginoon. Si Jesus mismo ang nagsalita ito. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Sabi niya, at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. At kayo'y magiging ang mga anak ng mataas-taas ang Diyos. Dito tayo mag-stop. Kapag hindi natin inibig ang ating kaaway o ating kapwa, ibig sabihin, hindi ka pa born again. Tama mo ba? Kasi hindi ka pa anak ng mataas-taas ang Diyos. Hindi mo pa nakuha ang sonship. Diba? Kaya kailangan matutunan natin gawin yung pinakamahirap. Pag nagawa natin yung pinakamahirap, wala nang mahirap. Okay? Nagsimula ka na sa mahirap. Ang susunod yan, madali na lang. Diba? Kahit gaano pa kasakit ang ginawa sa atin ng ating kapwa, learn to forgive, learn to love. Okay? Amen. Ang sabi dito, magkakaroon ka ng gantimpala at magiging anak ka ng Amang nasa langit. Dalawa ka agad. Dalawa ka agad ang ano mo dito, portion mo. Yung blessing at yung sonship. No? Kasi pag hindi ka anak, hindi ka makakahingi ng pabor sa tatay mo. Tama po ba? Amen. At saka ang tatay, pag alam niya na may kailangan ng anak niya, hindi na kailangan magsalita ng anak. Tama po ba? Kung tayong mga tatay dito sa lupa, hindi natin kayang ibigay ang lahat para sa ating mga anak, kahit man gustuhin natin. Pero yung tatay natin na nasa langit, hindi ka pa humihingi. Pag nagawa mo yung pinapagawa niya, hindi mo na kailangan humingi. May nakaabang na paggantimpala sa iyo. Amen. Kasi, anak ka ng Diyos Ama. Amen. Pero sa kabila ng commandments na to, no, ang pinakamahirap gawin ito ng walang pagmamahal. Tama po ba? Walang pag-ibig. Kaya na napakahalaga ng pag-ibig. No? Love is eternal.
eternal. No? Ang gusto ng Diyos na matutunan natin na pag-ibig ay yung genuine love. Kasi may love na hindi genuine. Pag genuine love ang natanggap mo, yun ay galing sa Diyos. Pag galing sa Diyos, ang sinasabi, love is eternal. No? Mahulog man yung katawan ng lupa mo, yung love na nandoon, it is eternal. Dahil galing sa Spirit yun. No? Buksan natin ang 1 Corinthians chapter 13. Simulan natin sa verse 1. Ang sabi dito, nandiyan po ba? Ang sabi dito, if I speak in the tongues of men or of an angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body for hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Sabi dito sa verse 4, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud, it does not dishonor others. It is not self-seeking, it is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when completeness comes, what is in part disappears. Yun po. Kaya po napakahalaga ng pag-ibig. Ito yung pag-ibig na dapat taglay natin. No? Love has its own character. No? Kung tayo ay may pag-ibig, nagbabago ang ating karakter. Kapag nagbabago ang ating karakter, ibig sabihin, tunay na tayo mga anak ng Diyos. Amin po ba? Kaya nga po, unahin natin yung mahirap para kasunod ng magaling. No. Alam niyo ako nung nag-aaral ako, ang pinakali ko yung mahirap. Inuna ko yung madadali. Yung nag-ating class, dali lang yun. Hindi nakikinig sa teacher. Practice mag-inom, magsigarilyo, barkada, mag-drugs. Yun yung inuna ko yung madadali. Kaya nahirapan ako sa uwi. Nung natutunan ko yung mga aral sa buhay, yun yung tinuro ko sa anak ko. Na magsikap ka. Na mag-aral ka ng mabuti. Pagtiisan mo na mahirap yung pag-aaral kasi may katapusan yan. Pag maabot mo yung pangarap mo,
hindi na mahirap yun. Pag nandun ka na, pag natapos ka, napakahalaga, malampasan mo yung hirap. No? Kaya mahalaga na yung bawat payo na sinasabi sa atin, totoo yun. Totoo yun. Hindi ko lang pinakinggan noon, hindi dahil sa hindi totoo, kundi hindi lang ako nakinig. No? Kung nakinig lang sana ako noon, wala na sana ako ngayon. No? Pero salamat sa Panginoon kasi yung mga pagkakamali natin sa buhay, yung tuturo sa atin na maging matatag at maging mabuting tao. So, mahalaga lang dapat ma-realize natin palagi natin mga pagkakamali. Nobody is perfect. Amen. No? Kaya nga, napakahalaga yung pag-ibig na meron tayo. Diba? Isang bagay ang nabanggit doon, love is not jealous. Ano? Napakahirap yung taong siluso. No? Ito yung isang bagay na dapat iwasan natin. Yung pagiging mainggitin, siluso, magkakambal yan eh. Yan ang iwasan natin. No? Kapag may galit kasi tayo, no? Kapag may galit tayo sa isang kapwa natin, pag may nakita tayong bagay sa kanya na wala sa atin, tinutubuan tayo ng inggit, tinutubuan tayo ng silos. Tama po ba? Supposed to be dati hindi naman tayo ganun sa kanila. Kasi yung galit, nagdalandag yan, nag-inject yan ng silos, nag-inject ng inggit. Kaya nga, sinabi ng Proverbs, no? Kaya nga, hindi basta-basta yung silos, hindi basta-basta yung jealousy. Ang sabi ng Proverbs 27:4, ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabagis, ngunit ang pagsisilos ay may ibayong ulit. Yan ang pinakamatindi sa lahat. Jealousy. Kasi ang pagsisilos, pwedeng pumatayan. Pwedeng sumira. No? Kaya ito yung isa sa attitude, yung pagiging siloso, dapat maalis sa atin kung meron lang tayo. No? Jealousy can kill. Nabalitaan niyo ba yung siguro bago mag-pandemic siguro ang tama. Yung may tinagad dyan sa San Manuel, yun dyan sa may dialysis center, yung tinagad ng taga dyan sa ano? O yung papasok na sa hotel. Dahil sa selos yun. Yung babae, kinakasama niya, hindi sila tunay na mag-asawa. Nagsasama lang. Tapos yung babae, may iba pa. Ay mahal na mahal niya yung babae na yun. Nahuli niya ngayon. Intensyon niya talaga pakain. Kaya nung naabutan niya, nakakas yung babae. Nakakas yung babae sa lalaki. Nung naabutan niya dyan, tinagtag niya talaga ng tagat. Hindi niya talaga iniwan ng buhay. Di nakulong yun. Yung kapitbahay namin, nakulong din sa drugs. Nagkita sila doon. In short, nakalaya yung kapitbahay namin na nagpukwento ang kami ng lumayan. Nakamusap niya yung lalaki na yun na napatay. Nagsisi siya. Dapat sana hindi niya pinaniran yung selos niya sa kagalit niya. Dapat sana hindi siya na-sacrifice. Kasi wala na siyang pag-asang makalaya. Kasi no bail. At saka life sentence yung kaso niya. Hirap yun. No? Dahil sa jealousy. Kaya nga ang tunay ng pagmamahal ng paparaya. Kahit masakit. Yun yung totoo. Diba?
dahil inibig kayo ni Kristo, dahil inibig na tayo, nagparaya sa ibig na tayo magsama sa ating mga kasalanan siya. That is love. Love is sacrifice. No? Kaya napakahalaga. Yung mga itinuring si Jesus na kaaway, inibig niya. Yung mga itinuring, yung nagpahiya sa kanya, inibig niya. No? Yung dumura sa kanya, sumaksak sa kanya, nag-curse sa kanya, inibig niya. Kaya nga, pag nagpa-partake tayo ng Lord's Supper, we partake God's suffering. Yung pagtitiis ni Kristo, ipinapasa niya sa atin. Kapag tinanggap natin yun, sabi, alalahanin at tanggapin ito bilang pag-aalaala sa atin. Kaya nga, tuwing nagsasaper tayo, alalahanin natin si Kristo nagsaper para sa atin. No? Kaya kapag inaalala natin si Kristo, nagagawa natin yung pinapagawa niya. O yung iniwan niyang mga tagubilin sa atin. Isa pang ano niya, if you love me, you will obey my teaching. If our love to God is eternal, God's teaching, hindi mahirap gawin. Kaya natin gawin because of love. Palaging pag-ibig. Love is eternal, mga kapatid. Hindi ibig sabihin wala ka ng puso, yung puso mong physical, wala ka ng pag-ibig. No. Hindi dyan galing ang tunay na pag-ibig. It is from God, it is from the Spirit. Amin po ba? Kaya yun ang